Sa pakikinig ng mabuting balita ng Panginoon. At ang gagamitin po sa gabing ito, ang ating minamahal na kapatid, Elder Disciple Brother Rex America in the Philippines. Alam namin ikaw ay kapiling namin. Umaasa kami sa iyo, sa iyong tinig, sa iyong salita, sa iyong mga pangusap, na ito'y may kapangyarihan, Panginoon. At dalayan ko nawa po'y tumimo sa aming puso ang mensahe mong nagpapagaling. Gamitin po ang likod mo, mightily, boldly, and powerfully. Kasama po ang iyong mga awit. Ang mga kapatid namin nandito, nawa po sila'y pagpalain mo. Ama, wini-welcome ka namin sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng Espiritu Banal, sa pangalan ni Jesus, sa kanan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Ating purihin ang Panginoon.
sa mga sarili ko sa tuwina, naghahandang tulungan ka. Welcome, Holy Spirit. Sabay sigaw! Take over in my heart. Purihin natin siya. Ito po sa Luke chapter 6, from verse 39 to 45. Luke chapter 6, verses 39 to 45. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag. Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro. Ngunit matapos maturuang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, kapatid, hayaan mong alisin ko ang iyong puwing, gayong hindi mo nakikita ang trosong nasa iyong mata? Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa iyong mata na makakita kang mabuti. Sa gayon, maaalis mo na ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama, at wala ring masamang puno na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakakapitas ng igos sa matitinik na halaman, unang ubas sa mga dawag. Ang mabuting tao ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Samantalang ang masamang tao naman ay naglalabas ng masama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano
ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labig. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pupurihin ka, O Diyos. Taas ang kamay at purihin natin siya. Mataas na mataas. Dahil pa kayo ng bata mo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang tanging alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Pupurihin ka, O Diyos. Tanging alay pagsamba. Ang tanging alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinigin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ulitin ito. Pupurihin ka, O Diyos. Ang tanging alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang hanggan. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinigin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ang kagalagan mo, ang kabutihan mo, ang katapatan mo, kadakilaan mo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Ayos na meron na palakpakan. Taas ang kamay. Taas po ang
ang kamay at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan. Like kayo ng mga bata. Gagaling at dahan-dahang maupo. Dahan-dahang maupo. Okay. Magandang gabi po sa inyong lahat. May mga hindi po sumagot. Ulitin ko po kasi mahalaga po yung pagtugon, yung response na tinatawag. Kaya sa banal na misa mayroong tinatawag responsorial psalm. Kasi pag hindi tayo tumutugon, ibig sabihin hindi kayo nakiisa. Hindi kayo nakikiisa sa service. At hindi tayo pagpapalain pag ganon. Kaya ulitin ko po ang aking pagbati. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mayroong ilan pa rin po na hindi sumagot. Hindi ko nakita po nabubuka yung bibig. Sayang naman po kung kayo po ay uwing bigo at yung iba na may pinagpala. Kaya ulitin ko pong muli. Magandang gabi po sa inyong lahat. At dahil kayong lahat ay sumagot, answered prayer kayo ngayong gabi ito. Amen. Ayan, purihin natin ang Diyos. Napakahalaga po ng pag-aaral, ano? Diba? Kasi pag hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, baka po tayo maging mga tangay sunod. Yung bang natangay sa maling aral, natangay ng mga bagong sulpot na mga sekta, at hindi tayo natili sa itinatag ni Jesus. Kaya mahalaga po yung pag-aaral, di ba? Pag hindi tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, tayo po ay ano? At tawag doon ay nagiging tayong ignorant. Ano? Sabi ni Propeta Hosea, people are perished and destroyed for their lack of knowledge. No? Sabi ng Hosea 4:6, kapag tayo po ay mamang sa salita ng Diyos, saan tayo pupunta? Diba? Mahalaga po yung pag-aaral. Romans 10:17, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya po ay lumalago, lumalalim, tumitibay, tumatatag, namumunga kung tayo po ay nakikinig at patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi ng Romans 10 verse 17. At ang pananampalataya naman ay regalo sa atin ng Diyos. It is a gift of the Spirit na ang author ay si Jesus. Sabi po ng Hebreo chapter 12 verse 2, let us fix our eyes unto Jesus, because He is the author and perfecter of our faith. So ang pananampalatayang ito, regalo, may akda ay si Jesus, at kailangan nating palaguin, patatagin, mag-develop, para sa ganun po, tayo tumibay, para pag dumating ang mga pagsubok sa buhay, hindi po tayo babagsak. Mahina. Para walang tao. Medyo na ano yung akin lalamunan. Kasi nakainom ako ng malamig kanina. Iniingatan ko yung golden voice ko eh. Di ba? Galing kasi ako ng Amorsono, nag-meeting po kami. Okay, alam mo, napaganda po ng message ni God ngayon, ano? Ang title ko po sa akin pong topic is Life Up, Living Life of Holiness. Nilagyan ko po ng living kasi may mga buhay na parang patay. Kailangan po yung buhay natin ay talagang buhay. Alive. Living life of holiness. Diba yun ang goal ni God sa atin? Kasi ang heaven ay for all, para sa lahat ng nagmimiting maging banal. Kasi po ang langit ay para sa mga banal. Kaya ang goal ni God sa ating lahat ng mga believers ay tayo po'y maging banal. Hindi po tayo banal, nagmimithi po tayo maging banal. Kaya po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos.
Kasi pag hindi po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos, di natin matutunan ang tunay na kabanalan. Baka akala po natin ang kabanalan ay ang mga babae magsusuot ng mahabang damit hanggang sakong, dapat may malaki kang rosaryo, at pagkatapos pagdating lang, aman mas madalang dahil plano mo kami. Hindi natatapos sa ano. Diba? Akala na matatanda, ganun ang kabanalan eh. Pero sabi nito, sa ating binasa, di ba? No? Saan daw nagmumula yung masamang lumalabas sa bibig? Sa puso ng tao. Ha? At ang nagpaparumi sa mata ng Diyos ay kapag ang ating laman ng dibdib, siya yung bukang bibig. Sabi po ng Marcos 7:20 o 21. Kung ano ang laman ng ating dibdib, siya ang bukang bibig. Tapos sinabi rito ng Panginoon sa ating binasa, nakikilala yung puno sa hindi sa bunganga, bunga. Ha? Nakikilala ang masamang tao sa bunganga. Nakikilala ang mabuting tao sa bunga. Pero sa masamang tao nakikilala sa bunganga. Di ba? Sa bibig. Mga kapatid. Kaya nakikita po natin yung taong punong-puno ng presensya ng Diyos sa puso. Kayo ba'y nagmumura pa rin? Hindi na, no? Nung tayo wala pa sa Panginoon, ganun tayo. Wala pa kasi sa Diyos. Pero tayo nakakilala sa Diyos, yung pagmimithi natin makasunod sa kanyang kalooban, ang nagkukontrol na sa atin, hindi na sarili natin eh. We are controlled by the Holy Spirit. Diba? Kasi po ang tunay na Kristiyano, hindi sarili natin ang nagkukontrol sa atin. Kasi may mga taong sabi, nako, hindi na ako nakapag-peg, nako. O hindi pa binago yun ng Diyos. Kasi sarili niya yung nagpipigil sa kanya eh. Ang taong binago ng Diyos, ang Diyos ang nagko-control sa kanya. You let God to move in your life. Because sinabi natin na Jesus is our King. Siya yung ating hari. Siya ang ating Panginoon. Kaya yung Panginoon siyang nasusunod. Hindi na ang sarili natin. Di ba, bro? Yan po yun, mga kapatid. So yun po ang sinasabi natin, living a life of holiness. Yung pamumuhay po natin na namumuhay tayo sa kabanalan. Sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15. 1 Peter chapter 1 verse 15. Yaman anyang ang tumawag sa inyo ay banal. Magpakabanal kayo. Anuman ang inyong ginagawa. Sino po ba yung tumawag sa atin? Ba't walang nasagot? Sino po ba yung tumawag sa atin? Hindi po si Brother Mike. Hindi po kung sino disciple. Ang Diyos. Lahat ng nagaganap sa buhay ng tao, yan po ay ang Diyos ang may gawa. Masama o mabuti? Sometimes masama because God allowed those things to happen to you para ikaw'y magising. Kasi minsan tayo, pinagbibintakan natin lagi, Satanas. Di ba? Di naman tayo nakaawa kay Satanas. Satanas yun eh. Kanya lang minsan tayo, lagi natin sinasabi, Satanas. Pero sometimes nagagawan din natin. Kasi hindi natin pinahintulot ang Diyos, tayo pa rin ang nasusunod. Okay. Kaya ano sabi po ng Bible, makinig kayo. Sabi niya rito, tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga. Talinghaga. Parable. Sabi niya, maaari bang mag-akay ang isang bulag
ng kapwa niya bulag. Actually po, pinatatamaan dito ni Kristo ang mga Pariseo. Ang mga religious leaders ng Church of Judaism. The Judaism Church. Yung po yung church ng mga Jews, ng mga Hudyo. Sila po yung nagpapatay kay Jesus. Hindi po ang Catholic Church ang nagpapatay kay Jesus. Sinasabi ng mga ibang na sumulpot na nagpastor-pastoral kunwari na hindi naman nag-aaral ng pagkapastor, na sinasabi nila Katoliko kasi nabasa nila pari. Hindi po lahat ng pari ay Catholic priest. Iba-iba po yun. Ang Judaism Church, ang kanila pong leaders ay mga pari, pero hindi Catholic priest po yun. Sila po yung simbahang dinata ni Kristo. Na yung simbahang yun ay the Church of the Jews. Yung po ang Judaism o Judaismo. Alam ko na. Kasi kailangan alam natin yung tinatawag na salvation history. Ayan. Yung istorya ng kaligtasan, kasama na rin po yung church history. So, sabi po ng Bible, maaari kayo mag-akay ang isang bulag sa kapwa niya bulag. Pareho sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganun. So, pinatatamaan po yung mga leader nila, yung mga religious leaders na ang tawag sa kanila yung mga priest o pari ng Judaismo simbahan. Sila po yung nagpapahirap sa mga babaeng balo, hinuhut-hutan nila. Sila yung nagpapapasa ng mabibigat na pasanin at halos pinahihirapan ng kanilang mga followers. Samantalang anya sa kanila, hindi man lang maigalaw yung maliit na daliri nila. Ang nabibigatan yung kanilang mga followers. Sila po yung mga hypocrite, yung mga mapag-imbabaw. Sila po yung mga mapagkunwari. Sila po yung mga plastic. Sila po sa panahon ngayon ang tawag ay urukan. Mga plastic, mga mapag-imbabaw, mga mapagkunwari, mga monoblocks at mga urukan. Yung po ang kanilang papel. Kaya sinasabi ng Panginoon, sila yung mga bulag na taga-akay. They were serving God, but they are not living in holiness. Hindi sila namumuhay sa kabanalan. At baka ganun din tayo. Baka tayo nagkukunwaring servant of God, nagkukunwaring, huy, Kristiyano ako, pero pagdating ng bahay, nagmumura ka naman. Pagdating ng bahay, naku, baka kung ano na yung pinagagawa natin. Hindi po natin binantayan ng mga kabataan na mga lumalaking ganyan. Sa social media, grabe. Andyan ang sugal. Andyan ang lahat-lahat. Pag hindi tinuro po kung paano gagamitin sa tama ang social media, lagana po ang kamunduhan. Kaya pag hindi binantayan ng mga magulang ang mga kabataan, ay naku, nakakatakot to. Diba yung nag-share kagabi? Yung ibinili ng cellphone yung anak niya. Kagabi ba yun? Diba? Kahapon. Hindi, kahapon yun. Yung bago mag-bagal si Brother Mike. O pagkatapos na yan, anong nangyari, diba? Nalulung doon sa cellphone. Alam mo naman po, mayroon po akong 3 pinray over na mga kabataan na nalulung dyan. Alam mo, halos parang stroke na. Hindi na nakikikilos. Kasi po, yung radiation at saka kung ano yung pinagkakabalahan sa cellphone. Kasi ang lakas ng radiation po ng cellphone ngayon, lalo na 5G na ngayon. Dati nung 3G lang. Naging 4G, naging 5G. O pataas ng pataas po.
Nasisira, nadadamage yung brain. Kapag babad sa ganon. Bukod pa doon, yung mga ginagawa, pinapanood doon, yung dinadownload ng mga apps na mga minsan ay sugal, kung sa ano-ano mga pornographic, kung ano-ano pa na masasama. Na kapag hindi binantayan ng magulang, dinadala tayo ng demonyo sa buhay na immoral, hindi moral. Wala akong kausap. Hindi po natin alam kung anong ibig sabihin ng moral life and immoral life. Ano po ba ang moral life? Mga nanay. Ano po ba ang ibig sabihin ng moral life? Yung values. Yung actually, ang ibig sabihin ng moral life is the life according to the will of God. Yung buhay ng isang tao na ang sinusundan mo ay ang salita ng Diyos. Yun yung sinasabi ng Biblia, Thy word is the light. Ayun. Ayun. Yung dapat ang buhay ng tao, yun ang ating tanglaw sa ating dinadaanan. Because life is a journey. Paglalakbay. Ano yung tema doon sa celebration ng every 25 years? Ano yun yung nandun sa alpon yung ganon? Ano po? Pilgrims. Kasi yung pilgrims, yun po yung paglalakbay. Pilgrims of hope. Nangyayari lang po yun, yung pilgrim na ganyan, yung sa every 25 years. Kailan nangyari yung 25 years, di ba? Yung mayroong mga kabataan tayong pumunta sa World Youth Day. At saka bukod pa yun nga yung ganyan, tatawa. yun na nga. Every 25 years po yun, mayroon po tayong ganyan. Ang nag-aaskaso yung wife ko, baka gusto nyo sumama, September po yun. Opo, totoo yun. Punta po tayo sa Vatican. September. Kasama ako doon. Okay. Sama-sama tayo. Makipag-ugnayan kayo sa wife ko. So yun po yung mga kapatid, yun ang nitiin po natin. Tayo maging taga-akay na hindi bulag. Life o living life of holiness. Kasi yung bulag na taga-akay, hindi moral ang buhay niya. Hindi moral. Ang kanilang buhay ay immoral. Ano po yung buhay na immoral? Yun yung sumasang-ayon sa mundo. Sabi ng Romans chapter 12, verse 2, huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip. Mag-iba na tayo at magbago ng isip. Bakit po? Ang isipan po ng tao is the door, pintuan. Mind is the door of evil and good. Kaya, mamimili tayo kung ano yung papapasukin natin sa pinto. Ano ka naman magnanakaw ang yung papasukin doon? Sa pinto. Diba? So yung mind po natin, dapat po yun. Sabi ron, mag-iba na kayo at magbago ng isip upang malaman ninyo kung ano ang tunay na kalooban ng Diyos, kung ano ang mabuti at talagang ganap. Hindi natin malalaman kung ano yung tunay na mabuti at talagang ganap kung hindi po tayo nag-change ng mind. Pag hindi nabago po yung tinatawag na mindset ng tao. Kaya ang tao marami naghihirap kasi yung mindset natin ng Pilipino, ano ang mindset ng Pilipino? Ang hirap ng buhay. Saan kayo makautang? Kaya po kami biglagi. Mindset po yun. Pag hindi natin binago yung mindset po natin, hanggang gano'n na lang ang buhay ng tao. Maghihirap. Pero pag nabago ang mindset ng tao, pag binago natin po yun, sabi ng servant leader at nasulat sa kawikaan kung ano ang ating isipin at sabihin mangyayari sa buhay natin. At siguro kayo na yan, kung ano yung inisip nyo,
Madalas yan iniisip nyo, di ba? Ano, kagigising nyo pa lang, pero sabi nyo, ay nakakaantok. Maya, inaantok ko naman. Umaga pa lang yung bro. Kasi yun ang iniisip natin. Ako iniisip ko po na ako po'y bata pa. Pero sa totoo lang po, magse-70 na ako. Magse-70 years old na po ako sa December. 1955 ako. Pero hindi ko po iniisip na ako yung matanda. Ini-enjoy ko being senior citizen because, ano tawag ito? 20% discount. Pero yung isipin ko ang matanda, masakit ang tuhod, no? Hindi ko iniisip po yun. Kasi kung anong ating isipin at sabihin, mangyayari yun sa atin. Pag sinabi mo may sakit ka talaga. Hindi ka lalaya sa sakit. Pag sinabi mo ikaw ay mahina na, hihina ka talaga. Pag sinabi mo mahirap ka buhay, maghihirap ka. Pag sinabi mo, pangit ka talaga. Pero pag sinabi mo, di ba sabi, servant leader lagi, wapo, diba? Kahit matanda na, wapo pa rin. Kasi the power of the word. It's the power connected to the power of God, the power of the word, the power of the mind, the power of Jesus. Kasi kung ano yung deklara mo, kung ano yung sabihin mo. Ha? Ako po noon, ako naman siguro kilala niyo po, ako dati sa Bikutan, squatter lang po kami. Opo, squatter lang po ako. At napakapangit ko noon. Sabihin nyo naman squatter, pagka nang mga gabay naman, pangit. Pero at least naman nabago na. Dati naman itim-itim ko. Payat na payat. Diba? Ito dati noon. Pinupuntahan ko yan dati, mga squatter din sa party dyan noon. Wala pa yung Skyways. Wala pang SM. Kasi 1981, ako tumira sa Bikutan. Squatter. Ha? At ako nagtatrabaho sa insurance. Kaya may mga kliyente ako dati dyan. At doon din ako natukso sa pagtatrabaho sa insurance. Kasi yung mga kliyente ko na ang asawa ay nasa Saudi. Pag kumatok na ako, parang singilin yung kanilang ibabayad, dito ako hinahawakan patungo sa... bro, sa totoo lang. Bata pa ako nun. Kaya yung lahat na kalukuhan ko noon, nung makilala ko si Lord, doon ko nalaman itong sinasabi natin, living a life of holiness. Kasi hindi ko alam yan ang mga bagay na yun. Pero tignan nyo, nung inisip ko yung mga bagay na ito, narinig ko, yung dati squatter, pinalaya kami sa pagiging squatter. Ngayon po kami may bahay doon sa multinational. Wow! Tapos may ulit po kami sa condo sa Pambel. Hindi po utang. Opo. Hindi po sa pagyayabang. Gusto ko lang pong sabihin sa inyo that there is power in the word. And there is power, yung power of the mind. Kung ano ang ating isipin at sabihin, mangyayari at magaganap sa atin. Eh lalo na kung tayo nagsisikap, panuhin na may kabanalan. Dahil ang kabanalan po ay hindi tayo. We are not holy, sabi ng Bible. No one is holy except the Lord. Walang banal, walang matuwid ni samahan, sabi ni Jesus. Lahat hangal tayo. Hindi tayo banal nun. Kaninong kabanalan? The holiness of God. Kailangan nasa atin yun. Kung tinanggap naman natin si Kristo, pero continuous naman yung ginagawa nating makamundo, hindi rin sa atin yung kabanalan ni Kristo. Once we receive Jesus Christ in our lives, ini-impart sa atin ng Diyos yun, yung katangian niya. Yung magandang ugali ni Kristo, Galatians 5:21 and 22. Natutukta ka ng umibig, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, mahinahon ka na. Hindi laging bulong-bulong. Yung dating tawag mo sa iyong asawa ay commander. Bakit commander yung kasi yung kumandang pala yung asawa kaya.
Kaya pala tinawag na commander yung asawa. Kasi ang mga babae, kumandang-kumanda. Salita ng salita. Yung mga lalaki, membro ng takusan. Takot sa asawa. Pag sinabi mo, yung asawa mo, ay, gano'n naman si commander, ibig sabihin, under ka. Yung commander mo. Ha? Binibigay mo yung authority yung binigay sa iyo ni Lord. Always remember, parents, mga kapatid, yung father, yung tatay, sila po yung dapat may authority. Yung nanay, dapat nagpapasakot sa asawa. Sa tama, ha? Eh, minsan yung asawa, ibinigay yung authority doon sa misis. Kaya naging commander si misis. O, totoo po yun. Kaya po, hindi tama po yun. That is not life. That is not life in holiness. Hindi po yung buhay na kabanalan. Ang buhay ng kabanalan ay you stand up with Jesus. Yung panindigan mo kay Kristo. And remember, Jesus in the beginning was the Word. Siya yung salita ng Diyos. Kaya manindigan ka salita ng Diyos. Pag nanindigan ka salita ng Diyos, you are living in holiness. Mahina. Amen. Grabe. Amen. Dahil ano po, hindi mahaba pa sana, pero paano tayo magiging banal? Dadalhin ko lang kayo doon. Paano tayo maging banal? Hindi tayo dapat maging taga-akay na bulag na taga-akay. Ibig sabihin noon, mga tao hindi nagsasabuhay ng salita ng Diyos, bulag pa rin. Mga tao nagsisimba nga, pero pagkabas ng simbahan, gano'n pa rin yung ginagawa, tumataya pa rin. At nag-aalaga pa rin ng numero at sinasabi, Mari, ano tumama? Ganun pa rin, worldliness pa rin, makamundo pa rin. Eh bakit po ayaw ng Diyos yun? Kasi po, sugal at the same time po, mas talo ay marami. Ang Diyos po gusto niya fair. Ayaw niya ng maraming talo, gusto niya lahat tayo'y panalo. Sa sugal po, ilan lang yung nananalo. Mas marami po yung talo. Kaya ayaw ng Diyos yun. Hindi lahat po ng legal ay moral. Hindi lahat po ng legal. Legal po ang condom, legal po ang contraceptive, legal po ang bibili nyo sa mga convenience store. Pero hindi po yun moral. Immoral po yun. Amen. Amen. Yung pinupos kayo ng isang senador. Hindi po tama yun, yung sex education. Na pag binasa mo yung nakalaman ng sex education na yun, natuturuan yung mga kabataan patungkol dyan, na sa kanila, nakalagay doon, binasa ko po yung content doon. Ano nakalagay doon? Pinapayagan ang mga kabataan gumawa ng ganun provided you use contraceptive. Kaya po, hindi tama yun. Against tayo. Ang living of holiness, we are against to euthanasia, divorce. Kasi hindi po living in holiness yun. Kumakalaban yun sa salita ng Diyos. Against the word of God yun. Same-sex marriage. Bakit ba ginunaw Sodom and Gomorrah? Dahil dun. Kaya po hindi po living in holiness ang bagay na ganun. So sabi ng banal na kasulatan, ano yung talinghaga, maaari bang mag-akay? Hindi tayo pwede mag-akay na tayo bulag sa kapwa bulag. Ibig sabihin, dapat po tayo mamuhay sa kabanalan para maakay din natin ang mga taong bulag sa kabanalan at muling ang kanilang pagkabulag ay dumilat ang mata ng pananampalataya. Mahina. Sabi nito, pakinggan nyo. Bakit mo pinapansin ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso sa iyong mga mata? Di ba ganun ang tao, no? Sa panahon na lang ngayon, election, siraan dito, siraan doon. Wala akong tulak abigin. Siraan lahat. At mas marami ngayon ang fake news. Ilan na yung napanood ko na fake news na si Pope daw ay patay na. Isipin mo yun.
Tapos pag kinlik mo po, yung ano nila doon, yung kulay blue, pag kinlik mo po, ang lalabas po mga bone. Sipin mo po yun, ganon. His Holiness pagkatapos ay gaganunin. Fake news. Marami po ngayong fake news. At marami rin ngayong fake na mananampalataya. Sana hindi tayo kabilang sa mga fake believers. Yun yung sinasabi bulag na taga-akal. Yung mga fake believers, yung nagkukunwaring banal, hangal pala. Yun yung tinutukoy ni Kristo sa Biblia. Yun yung mga scribe and Pharisees, yung mga mapag-imbabaw, yung mga mapagkunwari, yung nagbabanal-banalan, pero hangal ang buhay. Ba't ganyan ang tingin mo, nanay, sa akin? Ha? Sana po habang tayo ay patungo sa pagtanda, bitiin po natin na tayo maging banal. At paano mangyayari yun? Kasi 20 minutes na lang. Paano mangyayari? Sabihin niyo, focus. Ha? Pag wala po tayo sa right focus, hindi mangyayari yun. Ha? Pag wala po sa tumpak na pagkakatuon, ulitin ko ang Hebrews chapter 12 verse 2. Let us fix our eyes. Hindi po yung physical na mata. Yung pong mata ng ating spiritual life. Ha? The eye of our spiritual life is our faith. Yung pananampalataya natin na dapat po ay nakafocus lamang kay Jesus. Hindi dun sa blessing, hindi dun sa biyaya, hindi dun sa tatanggapin, kundi dun sa nagbibigay ng blessing. Alam mo kasi ang biyaya po, sabi ng Matthew 6:33, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. All the things, pag inuna po natin ang Diyos, kahit hindi mo hingin, darating sa atin. Mahina. Pag inuna natin, yan ang susi. We must have in a right focus. Unahin mo siya. Unahin mo ang Diyos. Pag inuna mo ang Diyos, lahat ng kailangan natin, alam na yun. Darating. Ang totoo po yun. Ako naranasan ko po na yung blessing ang siyang humahabol sa akin. Naranasan niyo na yun? Kasi ang blessing, pag inunan niyo ang Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Pangako niya, all these things shall be added unto you. Pag sinabing added, hindi ka nauubusan, dinadagdagan. Eh, marami yung Kristiyano nauubusan. Nauubusan yung wallet, walang laman. Pero sabi ng Bible, hindi ka dapat mauubusan. Kung inuna mo ang Panginoon, seek ye first the kingdom. Ano po ba yung kingdom of God? The kingdom of God on earth is our heart. Yung puso natin. Pag hindi natin inuna yung puso natin dito, hangal tayo, bulok tayo, hindi buhay kabanalan. At yun yung nagpaparumi sa atin, yung bukang bibig natin masasama. 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 Eh pag masasama ang narinig ng mga kabataan, may influensyahan sila. Sabi nga ng isang magulang, brother, bakit nagkagal yung mga anak ko? Wala naman sa aming mag-asawa nagmumura. Saan tinanong nila yung mga bata? Saan yung narinig yan? Hindi ko sabihin ko, panin. Eh, nakakaalam doon. Narinig daw doon sa leader. Di ba? Influence, mga kapatid. Christian must be a good influencer. Preachers must be a good influencer. The president must be a good influencer to the countryman. Diba? Hindi po dapat ganun. Dapat tama. Ako naninindigan sa truth. Because the truth will set us free. Yung katotohanan ang dating panindigan natin. Hindi dapat nating compromising Christian.
You compromise doon sa masama. Huwag tayo makisang-ayon sa kasamaan. Manindigan tayo sa katotohanan. So, focus. Sabihin niyo, focus. Focus so that we become holy. Letter F stands for faithfulness. Pag hindi ka naging tapat, faithfulness, it came from the root word, 3 word. Una is faith. And faith is a gift of the Spirit. And faith, the author is Jesus. And you can have that faith, it must grow when you have time to listen to the Word of God. Romans 10:17. Full, faithful, it means to say filled with the Holy Spirit like Virgin Mary. Punong-puno ng grasya. Blessed are you among women because she was filled by the Spirit of God. Amen. Ang tawag doon, full life. Faithful, yung ness, came from the root word holiness. Kabanalan. Yung po ang unang sa focus natin. Dapat tayo maging tapat. Faithfulness. Yan. Letter O, obedience. Maging obedient po tayo because obedience is better than sacrifice. Sabi ng 1 Samuel, higit na mahalaga ang pagsunod kaysa sa mamahaling handog. Kung tayo nga simba ng simba, Kristiyano, sabi natin, di mo naman sinusunod ang salita ng Diyos, hindi ka Kristiyano. When you are not praying, you are not Christian. Kapag ang tao hindi nagdadasal, hindi ka Kristiyano. Because prayer is the connectivity to God. So that we are always in connection with the Lord. Dapat lagi kang nagdarasal. Pag wala na po tayong time to pray, hindi mo mahal ang Diyos. The sign that you have in love with the Lord. You have time to pray. May panahon kang makipag-usap sa Diyos. Kung hindi mo na mahal ang asawa mo, hindi mo lang siya tinatawagan, nasa abroad pa naman. Wala kang time. Ibig sabihin, patay na yung pag-ibig mo. Ha? Kaya mahalaga po yung being obedient. Obedient po dapat tayo lahat. Because obedience is better than sacrifice. Letter C, your commitment. Ha? Commitment to serve God, commitment, you commit your life, you commit yourself to God. Pag sinabing commit, ibinibigay mo. You consecrate your whole being to God. Ibinibigay mo sa Panginoon. Consecration. Ha? That is commitment. You commit yourself. Mahirap Sabi lang, I am committed yung utak. Diba, committed yung utak, lumiit. Kasi hindi nag-iisip. Ang tao ron na hindi nag-iisip, hindi tao. Sabi ng aming professor sa TVW. Ano nilikha ng Diyos na hindi nag-iisip? Hayop. Hayop, dumudumi na lang dyan. Yung hayop nakita ng mag-boyfriend, magkadikit sila, gumagawa sa lansangan. Diba? Hindi kasi sila nag-iisip. Tayo binigyan ng Diyos ng isip, pero hindi tayo nag-iisip. Ha? Nagrereklamo tayo. Bakit ganito ang ating bansa? Ganito. Bakit sino bang naglagay dyan? Sa mga nandyan, di ba tayo, inisip ba natin yung nilagay natin? Paano influensyahan ka lang? Dapat iniisip mo yung ibubuto mo kung sino. Iniisip mo kung ano yung dapat mong gagawin. Iniisip kasi ang tao ay may isip. At iniisip mo yun at hindi mo na dapat ipagsasabi. Sapagkat it is your choice. It is your choice. Sabi niyo, commitment. So, kung ikay committed to serve God, hindi ka laging absent dito sa gawain. Kung ikaw ay servant of God, naglilingkod ka, tapos puro absent ka ng absent, you are not committed. Committed siguro yung utak.
Diba? Kaya ganun. Ang kitid-kitid ang utak mo, sabi ng utak mo. Hindi nag-iisip. Diba? Letter U. Ang tunay na masunurin at nagmimikli makasunod sa kalooban ng Diyos, understanding. Understanding. Nag-aaway na sila. Naunawaan mo. Bakit sila nag-aaway? Nag-aaway na yung mga kandidato. Naunawaan mo. Bakit sila nag-aaway? Ako hindi nila sinira. Nakatitiyak sana yung isa na magiging presidente sa 2028. Dahil sinira nila ang kanilang unity. Di ba? Yes. Noong dating nagtiwala ba yung dati doon sa vice president niya? Hindi. Pinaupo ba si Lenny? Oh. Ano ngayon, nung dito, pinaupo si Sarah 2 times. Sayang. Umawit na lang tayo. Sayang. Di ba, no? Wala pa akong kinikilingan. Yung usapan natin dito ay yung stand up with the Lord, yung we need to stand on the truth. Hindi tayo pwede mag-compromise. Kung tayo mangangaral, wala tayong dapat kilingan. Dapat ituwid ang lahat ng nagkakamali. Hindi ko mo, kaibigan mo, sasangayunan mo, kahit mali na yung ginagawa. Ituwid ang dapat ituwid. Ang baluktot ay tuwidin upang sa ganon maging banal sa harapan ng Diyos. Amen. So understanding. And letter S is submission. Yan po ang kabanalan. Yan po ang kabanalan. Hindi mo po pwedeng you want to be holy, pero wala ka naman faith. You are not faithful. Hindi ka filled with the Holy Spirit, full life. Kaya dapat nasa right focus. Focus, faithfulness, obedience, C, commitment, U, understanding. Naunawaan mo ba yung kasama mo kahit nangangatwira na? Kahit alam mo na mali yung ginawa niya? Unawain mo. Baka kaya nagkakaganon dahil hindi mo natutupad yung responsibilidad mo. Baka akala mo, okay lang, pinagluto mo siya, pero yung biological need, baka hindi mo natutugunan. Kaya hinanap niya doon sa labas. O ba't ganyan tingin niyo sa akin? Kasama yun sa seminar. Diba? Kasi yung responsibility between the husband and the wife. Oh, baka mamaya ka na natin pera na lang. Oh, saan hinanap ni Mister? Sa labas. Bakit? Puro trabaho kapag uwi ni Mister, amoy bagyo oil ka na sa halik na babango ka. Sabi nung isang picture natin, kulang man sa tulog, kompleto naman ang ligaya. Sabi nung isang picture natin. Di ba? Oh, puyat ka nga, kulang ka sa tulog, kompleto naman ang ligaya. Yung po yun, mga kapatid. Kasi minsan hindi nalalaman, puro na lang tayo, reklamo sa asawa, gano'n. Pero sinuri mo ba, sabi ng Panginoon, tingnan mo muna yung gatahinan o gatroso na nakalagay sa mata mo, bago mo punahin yung iba. Puna tayo ng puna sa asawa natin, puna tayo sa mister natin, pero hindi mo tinitingnan, nanalamin ka ba? Ano kaya pagkakulang ko? Bakit kaya ganyan yung mister ko? Bakit kaya siya parang matamlay na sa akin? Bakit kaya ganito? Alam ko na, dati nung paborito niya, na ako'y laging may pulbos, na ako'y laging Isipin mo yun, ano ba yung na-i-enjoy si mister nung ikaw ay bago kayo mag-asawa? Huwag mong hayaang mawala yun. Baka maghapon hindi ka na naliligo. Dahil wala na pong oras, tayo pa tayo na po tayo. Totoo po yan, Kaya po mga kapatid, living a life of holiness, yung kabanalan mga kapatid. Pag hindi po tayo namuhay na may kabanalan, mga bulag tayong taga-akay. At hindi tayo dapat mag-compromise. Kung ano yung nangyayari sa mundo ko, compromise tayo, hindi dapat. You stand on the truth and nothing but the truth. Because the truth
will set us free. Taas ang kamay at sabihin niyo, change my heart, O God. Make it ever true. Baguhin mo, Panginoon, ang aking puso. Maging totoo yung hangpan. Alam niyo na kayo, akala niyo na kayo. Let's feel the presence of the Lord. Sabi ng Panginoon sa ating awitin, change my heart, O God. Yung puso natin, na dati ang letter H ay hatred, baguhin na po natin. Yung puso natin dapat maging holy, blameless. Yung ating puso dati sa letter E, na punong-puno ng envy, mainggitin pa rin tayo. Palitan mo yun. Gawin mong yung puso mo'y enable, maasahan lagi sa Panginoon. Palitan mo yung letter A, na dating lagi kang galit, anger. Palitan mo yun ng letter A na able and always available to serve God. Yung letter R sa heart, na dating lagi kang may hinanakit sa puso, resentment. Palitan mo yun na magiging repentant heart, yung laging humingi ng tawad sa Diyos. At yung pagiging mahiyain, timidity, palitan mo ng makatotohanan puso, truthfulness. At ang lahat ng yun, yung puso natin na ng reservoir, imbakan, parang dam, na nawa ay may stock sa ating puso ang kabutihan, ang salita ng Diyos, na siyang lalabas sa ating bibig, na magiging dahilan ng kabutihan sa ating buhay. Ama naming Diyos, nawa po ay dumaloy ang iyong kapangyarihan. Alam ko, Panginoon, alam mo lahat, ano po ang aming kailangan. Alam mo lahat kung sino may karamdaman. And I pray, Lord God, for healing and deliverance. Because you are the God that healeth thee. Ikaw ang nagpapagaling ng Diyos. Hibuin mo po sila. Extend your hands, O God, and touch them. Hibuin mo sila, Panginoon. Ipadama mo ang iyong pag-ibig, pagmamahal, kagalingan, at kalakasan. At inaangkin namin, Panginoon, ang iyong mahimalang pagkilos. Sinasaway ko ang lahat ng gawa ng Diablo. In Jesus' name, I rebuke you, Satan. Get up! Go! The lake of fire. You are not belong to our heart. You are not belong in our body. This body is the temple of the Holy Spirit. This body is the temple of God. Father, cover us with your precious blood. Make us holy, worthy, and blameless, Lord. And we claim it to Lord God. In Jesus Christ's name. And everybody say, Amen. Hindi po amen ang sinasabi niyo pa sinasabi sa sabihin niyo. Everybody say, thank you, Lord. Thank you, Lord. And everybody say, Thank you, Lord. Salamat natin. Thank you, Lord. That's why yung mga prayer request, and let us give thanks with a grateful heart of Jesus. Let us give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks. Bastasan, Panginoon, ang mga prayer request na ito, hinahangin namin, Panginoon, ang kami lahat answer prayer. Balik sa amin si Satan na itong mga apaw. At hinahangin na po namin ito sa kanan ni Jesus. Amen. Walitahin niyo na po.
wonder. Ang wonder is yung kilos ng Diyos sa buhay, sa bahay mo. Kaya, change begins at your home. Change begin in your family. Kaya, pamilya muna, number 1. Huwag mo kalilimutan yan. No? Kung kayo isa lang espiritu dito, yun ang inyong ilalagay. 1, 4, 5. Pag hindi kayo espiritu dito, siyempre hindi yung gagawin nyo. Ibig sabihin, hindi kayo tag-isa. Okay? So, ang ating pong, kasi pro-life po yan, against tayo sa lahat ng kabunduhan, inaano ng mga sa Congress at sa Senate, yung mga gusto nilang batas, against tayo sa mga, against the will of God. So, yun po yun. Ha? Okay? Handa na kayo? Amen. Handa na kayo tumanggap ng bonus. Amen. May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Iahagis ko ang bonus sa sabihin mo, thank you, Lord. Thank you, Lord. Ito na ako ng bonus. Connection para po sa ating mga katira na namatayan po. Love is something that you give it away. Love is something that you give it away. You give it away. You give it away. Love is something that you give it away, and it comes right back to you. It's just like a magic baby. Hold it tight and you won't get buried. Let me share it, give it away, and it comes right back. Joy is something. Love is something that you give it away. You give it away. You give it away. Joy is something that you give it away, and it comes right back to you. It's just not